aral ng Biblia din. Kasi parang naging palasak na yung salitang born again, di ba? Pag sinabing born again, ano po kagad yung pumapasok sa isip natin? Religion, di ba? Brother, religion. Born again ka ba? Sabi niya, oo, kami yung pumapalakpak. Kami yung nagpe-praise the Lord, kami yung nagtatatalon-talon, kami yung nagsasalita ng mga iba't ibang wika. Born again. Di ba? Ganun ang ating pagkilala sa salitang born again. Kaya, parang yung born again, parang turn off na tayo kagad. Pag sinabing, ano ka? Born again. Toli ko ako eh. Born again ka pala eh. Parang gano'n, di ba? Born again. Sabi, hindi, iglesia ako. Born again kayo. Parang yung mga tao ngayon, parang nagkaroon ng negative impression about the word born again. Ang born again po ba, mga kapatid, yung salitang maipanganak na muli, ito po ba'y aral ng Biblia? Nasa Biblia po ba ito? Ano ba ito? Relihiyon o relasyon? Yan po ang ating titingnan. Para at least, hindi naman po masayang yung aral ng Panginoon tungkol dito sa born again. Kailangan ba tayong ma-born again? Kung hindi tayo ma-born again o maipapanganak na muli, tayo po ba'y maliligtas? Tingnan po natin. Kung may Biblia po kayo, akin po kayong inaanyayahan na buksan ang ating Biblia sa aklat po ng Juan, kabanatang 3. Naalala ko po, baka minsan ay na-share ko po sa inyo ito ng mabilis, pero atin lamang pong i-review ng mabilis po ito. Sa Juan, kabanatang 3, meron pong isang lalaki ng pangalan ay Nicodemo na lumapit sa ating Panginoon. Sa Juan, kabanatang 3, 1, may isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo. So, ibig sabihin mga kapatid, Pariseo. Pag sinabing Pariseo, nung unang araw, ito yung mga parang senador sa panahon natin. Mataas ang pinag-aralan, mataas ang katungkulan sa gobyerno, sila yung gumagawa ng batas. So, ibig sabihin, ito po ay intelihenteng tao. At ano ba ang sabi? Bukod sa isang Pariseo, si Nicodemo ay isang pinuno ng mga Hudyo. Pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, siya ay leader. Siya ay tagapanguna. At napakalinaw na siya ay isang taong relihiyoso. Ibig sabihin, meron siyang relihiyon. At ano po ang kanyang relihiyon? Judaismo, ayon sa kasaysayan. Ang sabi sa verse 2, ang lalaking ito ay naparoon sa kanya ng gabi. Ibig sabihin, ang lalaking si Nicodemo, matalino at pinuno ng mga Hudyo, nagpunta kay Jesucristo. Iruin nyo, parang kagaya ng isang senador, pinuntahan si Brother Jerry. Parang ganon, na napakababa lang ng pinag-aralan, nag-aral lamang sa ilalim ng puno ng kamatis. Siya nag-aral sa UE, nag-aral sa Harvard, nag-aral sa FEU, parang ganon. Kaya siguro mga kapatid, itong lalaking ito, para hindi masira ang kanyang reputasyon at hindi siya makita ng kanyang kapwa Pariseo, nagpunta siya ng gabi para walang makakita. At nung siya'y makapanayam ng ating Panginoon, ito ang sinabi ng lalaking si Nicodemo kay Jesus. Ang sabi niya, Rabbi, ang sabi niya, o Rabbi, Guro, ang sabi niya, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Kinilala niya ang pagiging rabbi o guro ni Jesus. Alam niyo, ang maging isang guro, kalumpa na po kayong panahon tamo yan, hindi kailangan mag-aral ka. Kailangan kang mag-aral. Pero si Jesus, mga kapatid, nag-aral lamang sa paanan ni Maria. Ibig sabihin, ang kanyang ina ang nagturo. Hindi siya nag-aral doon sa AUP. Hindi siya nag-aral sa isang pamantasan ng seminaryo. Kundi tinuruan lamang siya ng kanyang ina at sa gabay ng Holy Spirit. Mantakin nyo mga kapatid, isang nag-aral pupuntahan ang hindi nag-aral. At pagkatapos, sasabihan pa siya na ikaw ay puro rabbi. Pag sinabi kang rabbi, tagapagturo ka sa reliyong Judaismo. Kinilala niya, nitong napakataas na lalaki, ang mababang lalaking Jesus, ang sabi, ikaw ay isang guro. At pagkatapos hindi lang yun, kinilala niya na si Jesus ay galing o buhat sa Diyos.
Bakit? Siguro itong si Nicodemo, matagal ng panahon na pinagmamasdan niya, pinag-aaralan niya ang kilos ni Jesus mula sa Jerusalem, sa Galilea, at sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Siya ay nagpapagaling, gumagawa ng mga himala, nangangaral ng kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi niya, Rabbi, ang sabi niya, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa maliban na sumasa kaniya ang Diyos. Pero mga kapatid, alam kagad ni Jesus kung ano ang pakay ni Nicodemo. Hanapin ng metong tao. Lakad pa, balo ko na nung nano yung pake na yan. Wow, kaya mga yan lakad pa, balo ko na Kaya palakad na yan, balo ko na nung manutang yun ano. Kaya palakad, dali. Kaya tapang munang bulata na ning kaya nga mano, balo na nung manutang yun ano. Wala. Ating baka niya na tao, matinik lang yan ang... Wala. Sali ko. Sali ko niya. Yan ang makakain ng daratang. Balo na nito. Pabaya ka pagsalita, sabihan na masensya. Ako, Brad, magastos ko ngayon Nangal ko gastos ngayon. Hindi niya magpasensya ito na. Pabaya ka pagsalita, may soplan May ko. Si Jesus, mga kapatid, hindi ganun ang kanya. Sadyang nababasa niya ang laman ng puso. Hindi ka pa nagsasalita dahil siya'y Diyos na nagkatawang tao. Alam niya, basa niya ang laman ng inyong puso. Alam niya ang laman ng aking puso. Kaya, bago pa dumating si Nicodemo doon kay Jesus, alam na niya na merong isang klase ng tao na ang pangalan ni Nicodemo na naghahanap ng kaligtasan. Bagamat siya ay isang pinuno, isang pariseo, hindi naging sapat sa kanya ang pagiging relihiyoso niya, ang pagiging kaanib niya sa isang relihiyon para siya ay magkaroon ng assurance ng kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, napakahalaga na magkaroon tayo ng kasiguruhan. Pag tinanong ka, ligtas ka ba? Oo, ligtas ako. Dapat hawak mo yun, inahawakan mo yun. Dahil anytime na mamamatay ka, mabundol ka o anuman, dumating man ang Panginoon, masaya kang haharap. Bakit? Kasi hawak mo yung assurance. Parang kagaya nung cheque. Hawak mo yung cheque na ang nakapirma ay si Yesu Cristo. Dalhin mo man saan mang bangko, hindi tatalbo. Ganun po iyon. Si Nicodemo'y ganun. Matagal na siyang nagre-relihiyon, mga kapatid. Marahil isa siyang pastor o leader. Pero sa kanyang puso, parang empty. Hungkag. Parang merong mga tanong na gusto niyang masagot. Ako ba iligtas o ano? Yung bang aking mga ginagawa para sa Panginoon, may kabuluhan ba o ano? Kung ako ba'y mamamatay ngayon, maliligtas ba ako o ano? Gusto niyang magkaroon ng assurance, mga kapatid. At nung marinig niya na si Jesus ay nangangaral ng mabuting balita, hindi na niya inalintana yung kanyang posisyon. Hindi na niya inalintana yung kanyang kalagayan sa sosyedad o sa reliyon. Bumaba siya sa level ni Jesus. Alam niyo mga kapatid, para tayo maligtas, kailangan bumaba tayo. Parang kagaya ni Zaccheo. Naalala niyo si Zaccheo? Isang maliit na tao, maniningil ng buwis, habang naglalakad ang ating Panginoon, dahil gusto niyang makita ang ating Panginoon, isa siyang pandak na lalaki, kailangan niyang umakyat dun sa puno ng sikumoro, para lamang makita si Jesus kasi nagsisiksikan yung mga tao. Tamang-tama napadaan ng Panginoon doon sa puno ng sikumoro. Ang sabi niya, nakita niya si Zaccheo. Zaccheo! Ang sabi niya, come down! Bumaba ka dyan! Napansin siya ni Jesus. Kung nanatili siyang nasa puno, tatanggap ba siya ng kaligtasan? He has to come down! Ganon din po tayo mga kapatid. Kung minsan yung pride, mga kapatid, yung pagiging mataas, yun ang nagiging hadlang para hindi tayo magtamo ng kaligtasan. Tandaan natin ang salitang pride. Yan ang nagpabagsak kay Satanas mula doon sa langit na kanyang kinalangit. Ngunit si Nicodemo, mga kapatid, bagamat siya po'y napakataas ng kanyang kalagayan, marami siyang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Pero hindi niya inalintana yon. Kagaya ni Apostol San Pablo, lahat ng bagay ang sabi ni Pablo, inangking kong walang kwenta, mata mo lamang ang kaligtasan. Si Pablo, mga kapatid, isang pariseo din.
Pero binaliwala niya lahat ng na kanyang achievement, ang kanyang pagiging reliyoso para lamang matamo niya si Jesus. Ganito po ang naging karanasan ni Nicodemo. Kaya nabasa po ng ating Panginoon ang laman ng kanyang puso at nung gabing iyon, mapagpakumbaba niyang nilamitan ng ating Panginoon at ang sabi ng ating Panginoon sa aklat